Dancing will be amazing pag sinalubong ng barkadang puno ng sorpresang so exciting. Samahan mo pa ng impormasyon, talento at mga kwentong very inspiring. Maging excited, updated at motivated mula Lunes hanggang Biyernes sa Morning Balitaktakan. Mayat niya! Alam mo bang may gusto akong sabihin sa'yo? Magmula nang nakita ko, simple lang na tulad mo ang pinapangarap ko, ang pangarap ko. Kaya't sana'y maibigan mo ang awit kong ito para sa'yo. Dahil simple lang ang pangarap ko, maging ikaw at ako ang tanging ligaya ko. Dahil simple lang ang pangarap ko, mahalin ang katulad mo, sana ay mapansin mo, simpleng tulad mo. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Alam mo ba na lalo kang gumaganda sinta? Sa simple na katulad mo ako'y nahulog na nga. Lahat ay gagawin ko para mapaibig ka, sinta. Kaya't sana'y maibigan mo ang awit kong ito para sa'yo. Dahil simple lang ang pangarap ko, mahalin ang katulad mo, sana ay mapansin mo. Dahil simple lang ang pangarap ko, maging ikaw at ako ang tanging ligaya ko. Simpleng tulad mo, wala nang akong mahihiling pa kundi ikaw. Ikaw lang kailangan ko, sa simple na katulad mo ang buhay ko'y kumpleto na. Ikaw lang sinta. Simple lang ang pangarap ko, maging ikaw at ako ang tanging ligaya ko. Dahil simple lang ang pangarap ko, maging ikaw at ako ang tanging ligaya ko. Simpleng tulad mo, yun lang ang pangarap ko, mahalin ang katulad mo, sana ay mapansin mo. Dahil simple lang ang pangarap ko, maging ikaw at ako ang tanging ligaya ko. Simpleng tulad mo. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Simpleng tulad mo. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Simpleng tulad mo. Grabe talaga. Simpleng tool. Naka naman! We're better together ngayong Thursday
Tuesday sa morning, balitaktakan. Mayat niya. Mayat nga talaga. Exactly. Haharanain ka ngayong umaga, parang magigising lahat ng diwa mo. O, pati yung mga ugat-ugat Ugat-ugat sa sa tenga mo. Oo, Diba? magigising, lalo pag ganito. O, diba? la. Ayan, at live nga po kasama natin ngayon sa studio si Mr. Miguel Joshua Corpus, ang singer-songwriter from Baguio City. Tama po, Tama sir? po ba? Ah, okay. Ayun. Good morning po. Kamusta po ang morning natin? Okay naman. Feeling ko napaka-timid ngayon. Oo. Oo, napaka-introvert. Ano ka ba? Inverter. Extrovert. Oo, mahiyain ka ba? Oo. Siguro in the kapag first meeting, yeah. Pero kapag tumagal, dun. Parang ano na, walang hiya. Pero paano pagka paano yung ganon? Pagka kumakanta ka, tas medyo nag-i-spark yung pagka-timid mo, paano mo nang o-overcome yung mga ganon? Siyempre, kapag nararamdaman ko na parang naiiyak ako habang nagpe-perform ako, iniisip ko na lang mag-isa na lang ako sa room, and of course, gumagalaw-galaw ako para malusan up a bit. So, yun yung ginagawa ko. Oh, pero when did you start singing? I started practicing to sing when I was 8. Years old? Yes. Oh, how old are you na ba? I'm 18. Oh, you're... Oh, I thought you're just Oo. 15, 13. Hindi, parang ang 2 years old eh. Oo, baby face kasi. Oo. Oo. Tapos parang siyang Korean. Kaya I thought you're just 15 years old. So 8 years old talagang kumakanta ka na. Yes. Ano yung unang kantang natutunan mo? Of course, nung bata pa ako, medyo mataas pa yung boses ko. Yung unang kinanta ko is yung kay Eugene Velasquez na Dadalin. Ay, Wow. Lahat yung kinanta ko yan, iba ako nadala. Oo, iba yung nadala mo. Oo, iba yung nadala ko. Dadalhin. Bakit yung dadalhin? Yung talaga yung parang kinakanta mo? Hindi po. Kasi yung kinakanta ko po nun is, syempre, yun po yung lagi kong pinapractice kasi yung first singing contest ko when I was, nag-join ako when I was 8. Kaya yun po yung piniling song sa akin nung nagtuturo sa akin. Binagay naman ng boses ko nun. So, yeah. So, sumali ka na rin talaga sa mga competition? Yeah, sumasali ako. Ilan na ang nasalihan mo? Siguro mga 7. 7? Ay, pinapanalunan Oo. naman from 7. No. No, hindi. Bakit? Nabibilang naman sa finalists. Whenever I join like singing contest, either wala ako sa place. Kasi medyo matagal na akong hindi sumasali. Kaya, yeah, mostly wala ako sa place. Pero, for experience din naman. Ay, totoo. Diba? Meron yung iba hindi nananalo, tapos meron yung time na kahit hindi mo ina-expect may day or time na para sa'yo. Malay natin. Oo, malay mo yung next competition mo. Pero ano ba yung pinaka-plano mo as of now when it comes sa singing career mo? Right now, I think it's just a hide hustle. Kasi I'm focusing more on, kasi I'm working na. And I wanna focus more on working. Pero at the same time as well, gusto ko rin naman na kumanta. Pero, so if ever na may opportunity na may mag-invite sa akin mag-perform sa stage or events, I'll take it. And you're also, songwriter. Yes. May mga may mga kanta ka nang nasulat. May mga nasulat na pero wala pang na-publish. Wala pang na-release. Yes. Like, anong phrase na nasulat mo? Abyss. Abyss? Abyss. Abyss. Yes. Abyss. Abyss. Anong meaning nun? Bakit abyss? Bakit abyss? Abiso? Abyss. It's like the darkness deep. Oh, abyss. Yeah. Abyss. I said abyss. Sabi niyo kasi abyss. Abyss. Ano naman yung parang... Meaning, story behind story that. Kaya wala pa ako napapublish. It's because it's a story life. Hindi pa ako masyadong comfortable to publish. Yung mga ganun. Kaya it's about hardships. And yeah. Personal experience. Personal experience. Pero may balak ka someday naman na i-release itong mga kantang ito. Yes, meron po. Ano lang yung parang kulang na lang na i-push sa'yo para ma-release? Set up. Anong sarap? Set up. Ang bilis ko sinong English na kanina. Sarap. Nagulat din ako. Sarap pala. Set up like, what do you mean by that? At home. I'm currently, the reason why I'm working is that para makabili ako ng computer and a setup and a mic so that I can
edit my own music, add my own instrumentals because I play the instruments as well. Oh, I see. And you mentioned kanina nga na parang nag-stop ka na makipag-compete sa mga singing competition. Yes. Why naman? What's the reason? Actually, I don't know. Siguro wala pang mga available na contest. Yung recent na sinalihan ko was sa school, last grade 12 lang. Yeah. It was for the mental health month. So, yun. Yun yung last. Yun na yung last, Ah, kasi hindi na nasundan. hindi na. Susundan naman. Yes. Oo, As for long as sure. merong oras. Ang ganda ng, Kaya. oo, ang Yes. ganda ng boses niya, para siyang pa-alternary. Oo, konti na lang, patanggal nga ng glasses. Naka-glasses Ay, din yun. pero kung titignan natin, Miss Angel London, mga ka-MB, medyo ano siya, may pagka-Korean style. Pero dito, Paano isa- chicken? Ano to pagkain? Pa-chicken style? Ano fried chicken? Hindi, pero dito is from where ka talaga? I'm from, dito po talaga ako pinanganak sa Baguio. But you're pure, like, Filipino. oo. Doon po sa side namin, sabi po nila is meron kami side na hapon. So yun, kaya pala may mga feature siyang hindi siya Yung sa'yo Korean. kasi medyo paumaga na eh. Hindi, joke lang. Oo, pero sa Aga, Miss side nyo, sa mother or sa father? Mother. Mother's Pero sa family niyo ba, talagang pamilya ka ng mga singer? No. Ikaw lang? Yes. Paano mo na-discover? Nag-sing ka na talaga? I can sing, ganun. Ano naman yung mga message mo sa mga singing amateur din na gustong mag-start ng kanilang singing sa singing career? Kung alam nyo naman na kaya nyo, huwag kayo magpapadala sa mga salita ng mga tao kasi in the end of the day, sarili nyo lang din yung kakampi nyo. And marami naman dyan sa labas na magbibigay sa'yo ng opportunities, kaya kung may opportunity, kunin nyo na kagad. Totoo yun. Minsan, kapag andyan na, minsan hindi natin alam yun na yung para sa atin. Totoo. Kaya, sabi nga nila, grab lang ng grab. Grab lang ng grab. Oo. Parang ikaw. Parang ikaw. Nako naman. Ang saya-saya naman ng umaga natin ngayon. Nakakakilig kanina nga. Sumasabi ako, gumaganyan ako kanina. Kasi favorite ko yung kantang yun from Ay. DJ. Oo. Yun talaga yung May pinaka story behind din siguro kung bakit naging favorite mo. Oo. Pero wag na natin pag-usapan. yun, no? Ayan. At dahil mala out of this world ang kamustahan natin ngayong Thursday morning, let's fly to the moon at alamin kung ano nga ba ang mga di dapat palampasin na full moon sightings. Dito lang yan sa Talaga Buzz. What's up mga ka-MB? Buwan? Ha? Hindi! Usapang buwan, ipapakita ko sa inyo ang mga remaining full moons ngayong 2025. Are you ready to explore? Call your moon lover friends na and let's dive and explore into the beauty of our celestial companions. The phenomenon of a full moon ay nangyayari kapag ang ating planeta ay eksaktong nasa gitna ng araw at buwan. The alignment ensures na ang buong bahagi ng buwan na nakaharap sa atin ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng araw. Thanks to the moon's orbit around the Earth, ang anggulo ng liwanag ng araw na tumatama sa ibabaw ng buwan at naibabalik sa ating planeta ay nagbabago. And that creates different lunar phases. This year, we still have some magical full moons to look forward to. Una, ang Buck Moon. It happened in July 10, this 2025. Ito ay kilala sa pag-signify ng pag-usbong ng mga bagong antlers ng mga usa. Perfect ito para sa mga outdoor activities at stargazing. Second on the list, the Sturgeon Moon. This will happen on August 8, this 2025. Tinawag itong Sturgeon Moon dahil sa panahon ng pangingisda ng mga sturgeon. Isang magandang pagkakataon para mag-reflect at mag-enjoy sa malamig na gabi. Pangatlo, the Corn Moon. This will happen on September 7, this 2025. Ang Corn Moon ay simbolo ng pag-aani. Isang magandang pagkakataon para magpasalamat sa mga biyayang natamo. Pang-apat, ang Harvest Moon. This will happen on October 6, this 2025. Ito ang pinakamalapit na full moon sa autumn equinox. Perfect ito para sa mga family gatherings at celebrations. Panglima, the Beaver Moon. This will happen naman on November 5, this 2025. Tinawag itong Beaver Moon dahil sa panahon ng pagkuha ng mga beaver para sa kanilang fur. Isang magandang pagkakataon para sa mga outdoor adventures. And lastly, the Cold Moon. This will happen naman on December 4, this 2025. Ang Cold Moon ay nagmamarka ng simula ng winter.
isang magandang pagkakataon para sa mga cozy nights at pagmumuni-muni. Each full moon brings its own unique energy and beauty. Whether you're a seasoned stargazer or just someone who loves the night sky, take a moment para kumonekta with the moon's magic. Chance mo yan to reflect, recharge, and reconnect with yourself. So, don't miss out on these celestial spectacles. Share your full moon experiences with us using the hashtag FullMoon2025. Mabuhay! Mabuhay! Di ba? Oo, at madami ganun tayong pala. kailangang abangan. Pero pagka parehas mo kung malabo ang mata, wag ka na mag-abangan. Hindi. Alam mo, Ano kasi yan, syempre kapag ka nasa taas na siya, it's wow. oo. Alam mo, dyan ako na-amaze every time. Kaso yun nga lang, minsan kasi natatakpan ngayon siya ng mga sampay. Sampay talaga yung minsan sa mga problema. Pero maganda Oo. talaga. Ang ganda anong tawag doon? Moon gazing bang tawag doon? True. Moon Tapos gazing, mag-ano ka, mag-reminisce ka ng mga decisions mo sa life, tapos mapagdidesisyonan mo, Ay. sira ulo, minsan ang tao, Oo, ganun. hindi pala talaga ganito ang mundo. Oh, Ganun yan. sana. Pero na-try mo Oo, na, naman. mag-moon gazing. Oo, pero yung sa amin kasi kung sa inyo sampay sa amin, mga bubong eh. Bubong. Hindi, pwede ka nang pumunta dun sa taas ng bubong. Hindi Umahulog ka Oo, ba? Mahulog kami doon, baka batuhin pa kami ng Batuhin mga pa? kapitan. Ay, sa amin Oo, talaga. pero tas yung mga sa inyo ba, ano ba yung parang pinaka-paniniwala ninyo kapag meron tayong mga ganito sightings natin ng Mga moon. full moon? Oo, sa amin lalabas na dyan yung mga aswang, ganyan. Mm. Yun talaga yung isa sa ewan ko sa mga kababayan ko dyan sa Pangasinan, yan talaga yung minsan na paniniwala namin na kapag may andyan na yung buwan, may lalabas na yung multo, magsasao-sao na daw ang mga nanay. Ganon. Ay. Di ba? Pero hindi pala totoo kasi kahit hindi full Hindi moon, full moon, ay nagsasao pa rin nagsasao sila. sila. Hindi, joke lang po yun. Kaya naman gaya ng buwan na nagbibigay ng liwanag at kulay sa kalawakan, ngayon naman ay dumako tayo sa mga alaala na nagbibigay ng kulay sa ating buhay. Dito lang yan sa Core Memory. Core memory natin ngayong morning ay ang ano to? Layang? Kinulayang Sisiw! sisiw. Yung Oo. lang 3 hours lang ang buhay niya. Akala ko 3 hours lang ang kulay. Totoo, 3 hours lang ang buhay niyan. Tinry ko yan na pinakain ng kung ano-ano para lang mabuhay ng 4. Pero wala talaga. Feeling ko may Hindi kaya. lifespan sila sa Oo. buhay. Ano Oo. sila, 3-day-old? Ay, naalala ko yan. Yan yung pinag-iipunan ko di ba? Pag may piyesta-piyesta, ganon. Ay, oo ba? Sa amin kasi binibenta siya sa labas ng school. Ah. Oo, kaya kapag gusto kong kumain, itatabi ko yung 20 pesos kasi nga 35 yan noon. Ngayon, 50 na. 4 lang naman na araw silang mabubuhay, hindi Oo. pa kakain. Pero at least, sumaya ka ng 4 na araw. Oo, yun yung pinaka-favorite na pet ko. Tawag ko nga sa kanila, Wonder Pets. Oo, yung saya nang magkaroon ng ganyan. Oo. Pag ganyan daw yun noon, mayaman ka daw, galing ka daw sa pamilyang galing sa Maharlik. Totoo! Pagka meron kang kinulayang sisiw. Pero baka naman may specific color kung anong ano. Ano ba yung pinaka-favorite mo The na binibili pink one. natin? Kikay ako nung bata ako eh. Oo, pink top. Favorite mo talaga ang color pink. Pink. Pero yung sa buntot nagkakaroon kasi ng white. Sabi ko hindi to na ibabad ng maayos sa food coloring. Kaya ang ginawa mo, binabad mo pa. Binabad ko ulit. Hindi na nabuhay. Hindi na nabuhay kasi pati naman yung ulo nila na ibabad na din. Ikaw ba, Miss Vanessa? Ano yung memorable experience mo sa mga ganito? Sa amin kasi, nung bata kami, hindi kami mahilig sa mga ganito, yung mga sisiw-sisiw. Pero may mga nakikita kaming ganito, may mga nagbebenta din naman sa amin, ganun, yung mga fiesta-fiesta, Yeah. special occasions. May mga pumupunta din sa schools. Pero sa amin kasi, ang kinahiligan namin noon, yung mga yung white rat. What? White rat. Like the Oo, hamster? kasama niya din. Para siyang hamster, pero talaga siya, utot na puti. Utot. Utot. Utot na puti. Oo. Rat siya. Yes. Pero yun, What? delikado kasi yun. Never ko yun na-encounter Hindi mo pa sa na-encounter buhay yun? ko na binibenta. Hamster, yes, but the white rat, Oo, no. Para siyang hamster din lang, pero
magkaiba talaga sila ng structure ng hamster. Ang saya nun. Gusto Oo. mo bigan kita, pero black yung sa amin. Madami kami doon. Uy, marami na. May pangalan nga yung sa amin. Si May mga Pedoro. pangalan. Si Dioro, Leonardo, ganun yung mga pangalan ng mga Oo. black na rat sa amin. Ating yan, nako, masaya na naman ang ating umaga dahil hindi lang po yan ang inyong tutunghayan dahil mamaya-maya po ay maghahandog naman po kami ng maiinit at nagbabagang mga balita sa Morning Balitaan. Ano nga ba ito, Miss Vanessa? Ayan. Ang ating pinakaunang Ang lungkot balita. mo dun Ayan po. Kahapon nga po, meron na naman po tayong naitala na pang-47 sunog dito sa Baguio City. And then, ang pinaka nakakatakot dito or alarming siguro at some point, merong mga kumakalat na nananakot sa loob mismo ng school. Tapos ang gamit nila mga peking baril. At saka, syempre, meron din naman po tayong mga light news dahil isang top-notcher na naman ang ating kikilalanin. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. June 3, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Sa gitna ng malamig na umaga sa Baguio, isang sunog ang sumiklab sa isang residential area sa Barangay Camp 7. Bagamat mabilis rumisponde ang mga otoridad, hindi na isalba ang isang bahay. Magbabalita, Vanessa Bugdo. Halos lamunin ng apoy at usok ang bahay na ito sa Purukpor, Yanglan, Barangay Camp 7, Baguio City kaninang umaga, July 2.
Nagsimula ang sunog pasado alas 11 ng umaga na agad namang itinawag ng mga residente sa BFP. Bagamat agad na nakapagresponde ang mga otoridad, sa layo raw ng lugar, tupok na ang bahay ng kanilang maabutan. Sa inisyal na investigasyon, pasado alas 5 ng umaga nang mawalan ng kuryente ang ilang parte ng barangay. Mga 5 minutes siguro nawala ng ilaw. Tapos sabi ng apo ko, Lola, punta na lang tayo sa Lagon, sabi niya. Doon na lang tayo, buti doon may kuryente, sabi niya. O sige, ako naman. Hinatid nung asawa ko yung taxi doon sa hatid din namin sana yung rebo doon sa Bakaking. Ngayon lang nangyari yan, sa tagal na namin dito. Umuwi kami gabing-gabi na, ganyan. Nagpa-flashlight lang kami, hindi kami pwedeng mag-ilaw ng Iwan namin nakailaw. Ayan nakapatay yan. Kasi may flashlight naman kami, makakarating naman kami sa loob na may flashlight. Dahil sa gawa sa light materials ang ilang bahagi ng struktura, mabilis daw ang naging pagkalat ng apoy. According naman doon sa may-ari, yung mga nandito sa labas is mga hindi na nila ginagamit na mga bagay-bagay. Pero dito sa may bandang entrance, meron daw yung washing machine nila doon, tsaka isang kama, and then yung mga bagay-bagay na hindi na daw nila ginagamit. Wala namang naitalang nasugatan o nasaktan sa insidente. Mapapansin naman doon sa sa location ng bahay, wala siyang neighborhood na malapit sa kanila. Yung papunta dito is masikip na siya. Tapos yung tanker namin, medyo nahirapan siyang umakyat kanina, pero nakarating naman siya, pero hindi na siya naka-penetrate dito sa bandang taas. Matapos ang halos isang oras ng pag-apula, nagdeklara ng fire out ang Bureau of Fire Protection alas 12:30 ng tanghali. Ito na ang ika-47 insidente ng sunog na naitala sa lungsod ngayong taon. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa posibleng sanhi ng sunog, ngunit isa sa mga tinitignan ay electrical wiring. Iniimbestigahan din kung magkano lahat ang iniwan nitong pinsala. Muli namang nagpaalala ang BFP sa publiko na ugaliing suriin ang electrical connection sa bahay, iwasan ang overloading at tiyaking ligtas ang mga gamit bago matulog o umalis ng bahay. Vanessa Bugtong, RNG News. Arestado ang isang 24 anyos na lalaki matapos pagbantaan nito ang ilang estudyante sa loob ng isang paaralan, bit-bit ang isang baril. Agad naman siyang inaresto ng mga pulis at napag-alamang replika lamang pala ang hawak nitong baril. Narito ang report. Pinaligiran ng mga pulis ang kotseng ito bandang alas 11 ng umaga kahapon, July 1 sa BGH Rotonda sa Baguio City. Pakay ng mga pulis, arestuhin ang isang lalaking nagbanta sa dalawang estudyante sa Quezon Elementary School gamit ang isang baril. Pagkatapos ng dismissal, nung na-dismiss na yung mga bata, palabas na sila ng kanilang klase, palabas na sila sa kanilang school nung nakita nila yung mga suspect. At sinabi ng mga suspect na lumabas sila ng school. Kasi that time is nakapasok na rin yung mga suspect sa school. So, nung tumawag ng responde, itong security guard, kumaripas naman ng takbo yung dalawang suspect at nalulan ng kanilang sasakyan. At yun nga nagkaroon ng habulan, kaya sila ay na-corner dito sa may BGH Rotonda. Hinamon ng sospek ang mga biktima sa isang away at dito ipinakita ng sospek ang kanyang baril. Sa investigasyon ng Baguio City Police Office, magkakilala raw ang mga biktima at sospek at mayroon daw silang hidwaan. Nakita nung guard yung commotion, so syempre nilapitan nung guard and pagkakita nung nakita ng mga suspect yung guard is syempre kumaripas sila ng takbo, lumabas sila at yun, tumawag naman yung guard ng police assistance. Arestado rito ang 24 anyos na lalaking sospek at nakuha sa kanya ang isang baril. Nang siyasatin, napag-alamang isa lang pala itong replika. Sinubukan ng news team na kunan ng panig ang sospek pero tumanggi itong magbigay ng anumang pahayag.
Idinitine siya pansamantala sa Baguio City Police Office Station 5 pero agad pinalaya rin matapos mapagkasunduang resolbahin na lang ang insidente sa barangay. Ipinatawag naman ng PNP ang mga guro at magulang ng mga menor de edad na mga biktima para ipaalam ang insidente. Patuloy naman na pinaiigting ng BCPO ang pagpapatrolya sa mga paaralan para matiyak ang seguridad ng mga mag-aaral. Nakakabahala ito kasi mga bata yan, and then yung dalawang suspect nakapasok sila sa school premise. So lalo't may dala silang replika ng baril, syempre pag yun ay ipinakita mo, syempre yung nakakita ang alam is talagang actual na baril yon. Sinubukan ng news team na kunan ng panig ang paaralan pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Angel Arquero, RNG News. Sa kakatapos na 2025 Architecture Licensure Examination, isa sa mga top-notcher dito ay Tubong Isabela. Ang kanyang kwento silipin kay Heather Crisostomo. Sa murang edad pa lang, hilig na ni Laymar ang pagguhit. Kaya naman nang magkolehiyo ito, kursong architecture ang kanyang kinuha. Bagamat hindi ito madaling kurso, pinili niya pa rin ito lalo pat inspirasyon niya ang kanyang mga kapatid. Sa brother ko po na madalas ko pong kasama dito sa Pangasinan is siya rin po yung nag-inspire sa akin kung paano maging professionally na magandang architect. Parang kumbaga parang siya yung naging role model ko. Noon pa man nung nabubuhay pa yung lola namin dun sa father's side. Tinuturuan na kasi siya ng pag-aral. Basta kita ko pang potential niya sa architecture nung high school tsaka college siya. So naikwento pa ka ng mga guro niya sa akin kung gaano siya kagaling at panay banggit na top of the class siya. Tubong Isabela si Laymar pero kinailangan nitong lumuwas at mag-aral sa Pangasinan kasama ang kanyang kuya. Bagamat malayo, tiniis nito ang pangungulila at nagsakripisyo makapagtapos lang ng pag-aaral. Minsan hindi rin po ako makauwi sa hometown ko sa Isabela, dito lang ako sa Pangasinan kahit may mga occasions po sa Isabela, naiiwan pa rin po ako dito sa Pangasinan. Dahil wala siya mag-aaral, para matapos yung thesis niya, kung kami-kami mo siya nakikigamit ng computer, kung minsan kung di sa akin, pati sa mga kaibigan niya. Ang kanyang pagod at sakripisyo nagbunga matapos siyang mag-top 3 sa katatapos na 2025 Architect Licensure Exam. Maaga ko na nga pong niligpit yung mga reviewers ko nung pagkatapos ko po mag-take ng board exam kasi parang sabi ko sa sarili ko, wala na to. Kaya yung result, yun po yung pinaka-core memory ko. Tulala lang talaga ako nun kasi that time naglalaro pa kami ni kuya ko ng ML. Naglalaro lang kami para hindi gaano kabahan. Tapos bigla na lang sinabi na nag-top 3 ako. Isa lamang si Laymar sa 1,352 na pumasa mula sa 2,075 na kumuha ng nasabing pagsusulit. Aniya, ang kanyang pagpasa, alay niya raw sa kanyang pamilya at kasintahan. Of course, proud ako sa achievement niya. And naalala ko yung mga times na natanong siya ng tanong na mga bagay sa akin at hindi mo makapaniwalang may mga naitulong pala yun. Tinanghal namang top 1 sa nasabing licensure exam si King Nixon Mabanta matapos makakuha ng rating na 88.10 mula sa Pangasinan State University, Urdaneta Campus. Heather Crisostomo, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Pag-ibig ang panalo, one love, isang uri, papugay at papuri, walang talo sa pagpapasuri. Practice safe sex para sa pamilya at minamahal.
Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa unado mapitong ito, sa Healthy Habits Go na Go. Para sa Healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Sa anumang sakuna, sa aking likuran, laging nakabantay. Patuloy pa rin binabantayan ang pagbubuhay. Sa anumang hamon, kabig ang inyong sandigan. Ang epekto ng bagyong Karina at maghahatid ng dekalibreng impormasyon at mga balita. Nandito po tayo ngayon sa Quezon Road, Luzon, Tabloids. We've seen the beauty of this land, from sun-drenched shores to misty mountains, from quiet towns to lively festivals. We followed the flow of water. Every splash, every wave reminded us that life here moves with grace and depth. We stood in places built by generations, all strong and enduring, like metal forged by time. Tasted food cooked from the land and met people whose lives grow with every season. Sa bawat paglalakbay, may kwentong naiiwan. Each one revealing a different side of Pangasinan's charm. Pangasinan, it's a home. Nagbabalik ang morning balitaktakan. Matapos tayong mabusog sa mga balitang walang kinikilingan, dadako naman tayo sa usaping nako paniguradong kakapulutan natin ng aral. Dito lang yan sa Usa Publiko. Nako naman, kasama natin ngayong umaga live na live si Abby Taningco, ang founding member ng Bahaghari LGBT Group. Deep National po yan. Yes po, we have chapters all over the Philippines. Dito po sa Baguio, meron tayong 2 chapters sa UP Baguio at sa SLU. Ayun, good morning po. Masyado ka naman pong ganado. Sinimulan mo na agad, ma'am. Kailangan ko na magsalita. Ganun na siya. Opo, kamusta naman po ang morning natin? Ayun, it's a morning. Medyo gutom. Kami po, sobra. Gutom na po kami. Opo. Pero dito po, ang pag-uusapan po natin ngayon ay about sa SOGI bill. Pero dito is, meron pa po kasi sa atin yung mga iba na hindi pa po sila aware kung ano po ba talaga itong SOGI bill, and then paano nga ba ito makakatulong sa ating LGBTQIA+ community. Pwede mo po kami i-enlighten about this? Okay, so yung SOGI bill or SOGI SC Equality Bill kasi, it's a bill. Siyempre, bill siya, right? So kapag naging batas siya, ang gusto niyang mangyari ay protektahan lahat ng Pilipino
from any kind of gender-based discrimination. Ganun siya. Yun ang kanyang pinaka-basic. Pero ito po bang SOGI bill is for only sa LGBTQ community? Ay, syempre hindi. Lahat naman tayo may kasarian, di ba? So kahit straight ka, kahit sabihin mo, hindi ako gay, I'm the straightest person here, meron at meron ka pa rin kasarian. Lalong-lalo na ang SOGI-SC naman kasi ang ibig sabihin niya, sexual orientation, gender identity, gender expression, and sex characteristics. So lahat tayo meron yan, di ba? So kahit hindi ka member ng LGBT community, meron ka pa rin SOGI-SC at mapoprotektahan ka pa rin from any gender-based discrimination. Pero dito kasi, ang dami pa rin ngayong nagtatalo-talo when it comes sa mga ganyang matter. Especially po, sa mga pronouns. Ang dami pong hindi pa rin po nakakagets nito. Ano po ba yung pronouns when it comes dito sa gantong matter? Sa usapin kasi ng pronouns, mas nagiging usapin siya, lalo-lalo na sa mga transgender na individuals. Katulad ko. Kasi ako, transgender man ako. So, ang pronouns ko, he, him, ganyan. Ang issue lang naman dyan ay respeto sa bawat tao. Kasi, hello, tao din naman ako. Di naman ako unicorn na dahil transgender ako, Diyosa na akong bumaba sa lupa. Sana. Pero hindi kasi. Lalaki pa rin naman. Lalaki ako, that's how I identify as. Gay lang na gay, right? Pero, lang siya, kung rinerespeto mo ang iyong kasama na hindi transgender bilang isang tao, bakit di mo kayang gawin yun para sa ibang tao na makakasalumuha mo na transgender? Kasi lahat naman tayo mga tao. Ganun siya. Pero ayun, talking about yung yung pagpapasa po sa SOGI bill, kasi eto parang napakatagal na pong usapin ito, yung pagpapasa natin ng SOGI bill. Pero ngayon po, ano po yung parang pinaka-latest update po natin dito or nasaan na po ba itong bill na ito? Actually, ang latest update dyan ay natanggal siya. Kasi hindi siya umabot sa Senate level, if I remember correctly. Tapos, nakaka-stress pa kasi 25 years old na ako. Tapos, 25 years na rin kasing nag-work ang ating mga legislators, ang ating mga congressmen, ang ating senators for a SOGI-SC equality bill. Tapos, wala pa rin nangyayari, kumbaga. Wala. Pero in the first place po, bakit po natin ito isinulong? Isinulong. Kailangan natin siya isulong kasi katulad ng sinabi ko kanina, lahat naman tayo may kasarian. Hindi lang mga member ng LGBT community ang nakakaranas ng discrimination. Kahit mga kababaihan na straight naman, na just a woman, ganyan, nakakaranas pa din ng gender discrimination. For example, in the workplace, maaaring meron pa ring gender wage gap. Maaaring meron pa ring pink tax na binabayaran ng ating mga kababaihan when it comes to mga normal na bilihin katulad ng razor. Ano yun? Porque pink yung razor, mas mahal? 5 pesos? Diba? Hindi naman tama yun. So, the SOGI-SC Equality Bill just aims to protect everyone, lahat ng may kasarian, from any kind of discrimination based on gender. May nagpapatanong din po kasi, ano daw po ang differences ng sexual orientation, gender identity, at gender expression? Yan. So, kapag sinasabi kasing sa usaping SOGI, acronym kasi siya, SOGI-SC. Ganyan. Recently kasi may dinagdag na SC para sa ating mga intersex na mga kapatid. So, SOGI-SC, SO, yan ang sexual orientation. Basically, kung kanino ka na-in love, kanino ka na-attract. Tapos, SOG. Spelling. So, gender identity naman yung GI. Basically, kung sino ka. Are you cisgender? Ibig sabihin yung pinanganak ka, comfortable ka doon. Are you transgender? Nung pinanganak ka, parang hindi tama. So, inedit natin ng onte. Ganon. Tapos, gender expression naman ay paano mo pinapakita yung iyong personality, yung iyong identity. So ako, gay na gay ako, may color ang hair ko, ganyan-ganyan. So that's part of my gender expression. Yung SC naman, or yung sex characteristics, yun yung biological side of it. Kasi meron tayong mga kasama na intersex. Kasi diba kapag sinasabi nating SOGI or kasarian, dalawa lang yan usually, di ba? Babae, lalaki. Pero meron tayong mga kasama na hindi nag-fit into those parang clean-cut na definition. Kasi, kapag sinasabing intersex ng isang tao, yung kanyang genotype, yung kanyang genes, hindi siya XY, hindi siya XX, ganyan. Merong mga medical conditions na XXY, XO, isa lang yun. So, ibig sabihin nun, nagiging iba din yung physical characteristics nila. And that's why, inad ang sexual or sex characteristics doon sa SOGI-SC. Ganon. Pero I wanna ask din ulit, if ako po ba, nagkagusto po ako sa babae, pero I know that I'm straight, ibig sabihin po ba, I'm a bisexual?
Actually, ikaw lang makaka-define yan. Yes, kasi ang SOGI SC Equality Bill or kahit anong parameter para sa SOGI ay just guide. Guide lang yan. Kumbaga, binibigyan lang natin ng label or ng mga definition ng mga bagay-bagay. Pero ang ending nito, ikaw at ikaw lang ang makakasabi kung sino ka. Pero dito is karaniwan po kasi kapag pinag-uusapan ng SOGI, masyado po kasing mabigat ang SOGI pag pinag-uusapan po. Pero dito po sa experience po ninyo, ano po yung parang pinaka-typical po na stereotypes na nakukuha po ninyo when it comes po upon hearing the word SOGI? Ay, kapag SOGI, ang stereotype dyan, edi pang bakla palagi, ganyan. Ano naman ang gagawin ng mga straight dyan? Pag sinabing SOGI, edi gagawin na nating bakla lahat ng Pilipino. Naku, hindi po ganun, pero okay lang naman. Kung gusto nila. Kung gusto nila, di ba? Kung gusto nila, kung gusto nilang gawing Pero ang ibig sabihin lang nito ay kasarian ng mga tao, ganyan. Lahat naman tayo may ganon. So, ang gusto kong i-break na stereotype ay pang bakla lang siya. Dahil lahat tayo, again, may SOGI SC. So, ibig sabihin, lahat ng mga tao ay magbe-benefit when we talk about SOGI SC. Ganun pala. Oo. Kasi until now, ang dami pa rin pong hindi po alam kung bakit nga ba sinusulong natin ang SOGI Bill. And yun pala, hindi lang pala siya for the LGBT community, kundi para sa lahat na din naman talaga. Kumbaga parang standard na siya for every sex characteristics. Ayun po. And then dito noon po, paano naman po kaya makaka-contribute yung mga other people po na wala po sa loob ng community sa ating pagsusulong po ng SOGI Bill? Actually, malaking tulong na yung pag-ask ng questions. Kasi syempre, hindi naman tayo pinanganak na, ay, alam ko na ang SOGI SC. Ganyan, di ba? So, it helps to ask other people. It helps to start a conversation, ganyan. Especially when you know na yung mga tao na nandito ay, kunyari, onti lang ang alam. You could invite someone who knows more to start the conversation. Or you could just kahit mag-search ka sa internet, pero check your sources, ganyan. So, pwede kang mag-search sa internet, pwede kang mag-ask ng mga taong may alam dito. At yun ay first step na. Kasi by asking people, by starting a conversation, mas malilinaw natin kung para saan ang SOGI SC Equality Bill, kung bakit mahalaga ang pag-aalam kung ano ang SOGI SC. Ganun pala, oo. Kasi ako po, personally natutukan, ako po kasi, parang bago-bago pa lang po sa isipan ko na ba't ipapasa pa ang SOGI Bill, may mga rights na parang apaka-open naman na siya sa lahat ng tao. So baka pwede nating ma-amend natin yung SOGI Bill na yun. And now I understand kung bakit talaga pinupursue hindi lang ng mga nasa community kundi lahat din nung lahat tayong mga Pilipino itong na to. Pero ma'am, gusto ko din pong tanungin na ito, ano po ba ang maitutulong ng SOGI Bill? So, ibig sabihin nito, kapag napasa natin ang isang comprehensive na SOGI SC Equality Bill, edi magkakaroon ng protections. Lahat ng, for example, in a workplace, hindi ka na pwedeng hindi tanggapin dahil ikaw ay transgender. Hindi ka din pwedeng away-awayin ng boss mo kasi bakla ka, yung mga ganon. Or hindi ka din pwedeng hindi matanggap sa isang trabaho dahil ikaw ay babae, ganon. So, para sa lahat ng mga working, actually, kung hindi ka working, makakatulong din to sa mga schools. Kasi may mga schools na hindi pumapayag na maging kung sino ka, ganyan. So, nandito yung kampanya natin for inclusive schools, especially for LGBT individuals. Kasi, may mga school pa rin na nagdi-discriminate laban sa mga transgender individuals, laban sa mga bakla, ganyan. Actually, kahit nga sa mga establishment dito sa Baguio, mayroong mga cases na di-discriminate against ang mga members of the LGBT community. So, mas nakikita natin ang benefit niya, of course, for the LGBT community kasi sila ang pinaka-discriminated against. Pero if we look at the bigger picture, lahat talaga mag-benefit from this. And those are just some examples. Ayun, maraming salamat po for enlightening us about po dito sa SOGI. And then sa SOGI Bill po, baka meron din po tayo mga gustong batiin, mga gustong shout-out. Hi, ma. Nasa TV na ako. Hi, ma. Hello, I'd like to say good morning, right? Sa lahat ng members ng Bahaghari, ganyan. Dito sa Baguio, from Baguio and SLU, ganyan. Sana masaya pa rin kayo. Sana masarap ulam nyo. Ganon. Yes. Oo, sana masarap.
Sana nga masarap ulam natin later on. Ayun, maraming salamat po, Abby Taninco. Ayan po, nako naman, sa pagtatapos ng masaya at makulay nating usapin, ngayon naman ay tuklasin natin ang siyensa. Nasa likod na mapagpaluhang sibuyas. Dito lang yan sa Bag na Fact. Isang sibuyas, pangkaraniwang sangkap sa kusina. Pero bago maisalang sa pagluluto, sa likod ng masarap na amoy at lasa nito ay isang misteryo, ang kakayahang magpaiyak sa atin. Ano nga ba ang nagaganap sa microscopic level na nagdudulot ng mga luhang ito? Alam nyo ba na ang sibuyas na ito na nagpapaiyak sa atin ay may mahaba at mayamang kasaysayan? Mas matanda pa ito sa ating mga ninuno. Ang sibuyas ay isa sa mga pinakaunang tanim na nilinang ng tao. Tinatayang 5,000 taon na ang nakararaan pa sa Central Asia o Iran at West Pakistan ay ginagamit na ito bilang pagkain. Sa sinaunang Ehipto, hindi lang basta pagkain ng sibuyas. Sagrado ito. Iniugnay nila ito sa universo at sa buhay na walang hanggan. Nakakita pa nga sila ng sibuyas sa mga libingan ng mga paraon. Pati sa Mesopotamia, mahalaga rin ito sa kanilang pagluluto. Kaya naman, naging mahalagang bahagi ito ng buhay ng sinaunang tao. Hindi lang ikaw ha, lahat tayo naranasan na mapaluhan ng sibuyas na yan. Pero bakit nga ba tayo umiiyak pag naghihiwa ng sibuyas? At ano nga ba ang mga dapat nating gawin upang ma-reduce o maiwasan ito? Ang sagot, narito. Ang sibuyas ay may mga selula. May mga enzyme sa loob nito na nagre-react sa isang compound na tinatawag na amino acid sulfoxide. Pag hiniwa natin ang sibuyas, nababasag ang selula na ito at naglalabas ng chemical na tinatawag na syn-propanethyl S-oxide. Isang volatile compound na nagkakos ng irritation sa ating mga mata, causing it also to produce tears to flush out the irritant. Pero huwag kayong mag-alala, may mga paraan para maiwasan ang pag-iyak sa tuwing naghihiwa tayo ng sibuyas. Una, subukan nyo munang ilagay sa chiller o refrigerator at palamigin around 15 to 30 minutes ang sibuyas bago hiwain. Ang malamig kasi na temperatura ay nagpapahina sa pag-release ng chemical nito. Pangalawa, pwede rin itong hiwain habang nakatapat sa bumubuhos na tubig because water can act as a shield para hindi mapunta yung gas or chemical sa mata natin. Pangatlo, huwag gumamit ng mapurol na kutsilyo. Dahilan nito ay maaaring madurog ang sibuyas at magre-release ng mas maraming chemicals. Gumamit ng matalas na kutsilyo para mabilis ang paghiwa. Pang-apat, maaari kang gumamit ng goggles or any protective eyewear. More chances na di mapasukan ng chemicals ang eyes mo. Panglima, you can use electric fans. Itapat ito habang naghiwa upang ma-blow away yung mga chemicals na maaaring pumasok sa iyong mga mata. Lastly, may mga tinatawag tayong mga tearless onions. These are crossbreed onions para magkaroon ng lacrimatory factor synthesis o mababa ang content ng chemical that irritates our eyes. Sunyon is one of those types of tearless onions. Sa karaniwang sibuyas, tumataas ang pungency nito habang nakaimbak. Pero ang Sunyons, bumababa ito hanggang maging 100% tearless bago ito hiwain. That's it! Kaya next time na maghihiwa tayo ng sibuyas, tandaan nyo na ang pag-iyak ninyo ay isang natural na reaksyon sa isang chemical reaction. And it's not just sibuyas. It's more than just tears. Next time, alam nyo na. Happy cooking! Happy cooking! Ganon. May mga ano naman pala, may mga ways para hindi ka maiyak pagka naghihiwa ka ng sibuyas. Ay, oo, totoo yun. Ako as na bilang isang babaeng mahilig magluto, kailangan talaga hindi na i-slice yung parang pinaka dulo nung sibuyas, yung may mga roots. Yun daw kasi, well, wala namang scientific explanation. Pero for me lang, kapag hindi ko kasi na-i-slice or naaalis, hindi walang sting na nangyayari sa mata. Pero, well, ganun talaga ang onion. Oo, wala naman nang magagawa. Oo, pero yun nga, meron naman tayo mga ways, meron din tayong para mabawasan, pero hindi mo naman talaga matatanggal yung anghang na napupunta sa mata mo. Oo, kaya kailangan mo na lang talagang bear with it. Oh, at saka ano yun, depende ato siya sa ginagamit na sibuyas kasi ang alam ko, ang red onions, yun talaga yung talagang matindi yung pagpapaiyak niya sa'yo. The sweet one, the yellow one is not that
sobra yung ano niya, oo. Tapos, di ba may mga tinatawag tayong shallots? Tama ba yun? Shallots, Yung sa oo. Ilocano, yung maliliit po na sibuyas, anong tawag doon? Basta yun. Basta may tawag doon sa Ilocano na... Onion, ano? Haan, may tawag doon na onion sa Ilocano. O, pati yun, hindi naman yun nakakasting ng mata. Depende lang talaga sa way siguro ng... Siyempre may mga, paghiwa, di ba, yung amoy, ito, Tama. Ayan, at bago po matapos ang ating morning ay gusto po naming pasalamatan ng Pongtao Dashcam Supplier located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao para sa kailangan ng mga inyong mga sasakyan. And also, we would also like to thank Homebound Furniture Plus Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. Field jobs accredited, free ocular inspection, free assembly, at may minimal delivery charge. Furniture Plus are on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. And of course, gusto rin po namin pasalamatan ang Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Ako naman, kung kanina nga nabitin tayo sa simpleng tulad mo ni Joshua, tatawagin ulit natin siya ngayon. Ayan, dito na tayo, Sir Joshua Corpus. Ayan. Pero kanina, may mga nagtatanong kasi, ano daw yung social media mo or kung gusto daw kanilang i-invita sa mga events and something. I have my Instagram and my Facebook. Sa Instagram, you can search me, JoshXCRPZ. Sa Facebook naman is Miguel Joshua D. Corpus. And I have a TikTok, Yunji yung pangalan. So, yeah. NG? Yunji. Yunji, bakit Yunji? Ano doon? Bakit Yunji? Nung pandemic, may friend ako sa abroad. And binibigyan niya ako ng nickname. Yeah. Baka yun yung story doon. Ako naman. Ngayon naman, kung kanina nga naibitin tayo, ngayon kakantahin niya ang kanyang own rendition ng You'll Be Safe Here. Tama ba? Yes. Ayun. At nakasama nyo ngayong Thursday morning ang nag-iisang chubby cutie ng R&G, Miss Angel Arquero. Ayan, at nakasama nyo din po ngayong umaga ng Thursday, Vanessa Bugtong. At muli, si Mr. Miguel Joshua Corpus sa kanyang kantang, You'll Be Safe Here. Nobody knows just why we're here. Could it be fate or random circumstance? At the right place at the right time, two worlds intertwined. And if the universe conspired to matter lives to make us fuel and find, then know wherever you will be, so too shall I be. Close your eyes, dry your tears, 'cause when this world ends sincere, you'll be safe here from the sheer weight of your doubts and fear. Weary heart, you'll be safe here. Remember how we laughed until we cried, the most stupid things, like we were so high. Love was all that we were on. We belong. And though the world would never understand, there's a likely union and why
it still stands. Someday you will be set free. Pray and live. When the light disappears, and when this world is sincere, you'll be safe here from the true weight of your doubts and fears. Wounded heart, you'll be safe here. Save your eyes from your tears, even when this world's insincere. You'll be safe here when the light disappears. I'll scream with you. You'll be safe here from the true weight of your doubts and fear. Wounded heart, you'll be safe here in my arms. Through the long cold nights, sleep tight. You'll be safe here. You'll be safe. You'll be safe here.